Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakingitian naman po ang katabi at pakibati po ng good afternoon. Mga minamahal kong mga kapatid, isa pong masayang pagdiriwang ito sapagkat masasaksihan niyo po na ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ang atin pong mga lectors and commentators, ay magpapanibago po ng kanilang commitment sa paglilingkod bilang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. At napakaganda po ng bawat pagpapanibago. Inaanyayahan ko ang mga lektor na naririto na balikan yung unang pagkakataon na kayo ay tumayo dito para magpahayag ng salita ng Diyos. Balikan yung dahilan bakit ngayon pinili niyong maglingkod sa simbahan. Bakit ngayon ay pinili ninyo na maging lektor? Pinili ninyo na magpahayag ng salita ng Diyos. Magandang balikan natin ito. At napakaganda nung imahe na ibinigay sa atin ng Ebanghelyo kung paano tinignan ni Jesus yung binata sa Ebanghelyo. Tinignan niya ng may pagmamahal. At tiyak ako sa hapong ito, kayong lahat mga nakaputi, ganyan po ang itsura ng mga binibinyagan nung nagsisimula ang Kristyanismo. Buong linggo, tuwing pupunta sila sa simbahan, suot nila ang puting damit nila. At sabi ni San Ambrosio, para kayong mga anghel na naglalakad sa kalangitan. May pagkamangha na tinignan ng si San Ambrosio na tila may puso ng isang ama ang kanyang mga parokyano na bagong binyag. Ano yung mga nais na ipaalala sa atin, lalo na sa inyong mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos? Hindi nagkataon na yung ikalawang pagbasa ay tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang ibinigay na imahen ay parang isang tabak na dalawa ang kanyang talas at sumasaliksik sa puso ng tao. At ano yung nais na maging hamon sa atin ng mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos? Magpahubog sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang aklat. Ang salita ng Diyos ay si Jesus. Siya ang salitang nagkatawang tao. At bilang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ang inyong misyon, magkatawang tao din sa inyo ang salita ng Diyos. Kung naaalala ninyo nung kayo ay nag-basic formation, ang huling tanong, pinakamahirap na tanong, sa pagsusuri ng sarili, do I proclaim the Word of God in my daily life? Tapat ko bang ipinapahayag ang salita ng Diyos sa aking buhay araw-araw? Alam nyo, itong pandemyang ito, maraming pagkakataon, kailangang magsara ng pintuan ng simbahan dahil bawal ang magtipon sa loob ng simbahan. Kaya nga marami yung hindi nakakapunta sa simbahan. At ang magandang tanungin at siyasatin yung ating kalooban, suriin ang ating kalooban, anong nangyari sa atin sa loob ng isang taong ito? Dalawang bagay lang kasi yung maaaring mangyari. Pwedeng pinatabang yung commitment, umandap-andap, parang nanganganib na mamatay yung sindi ng ninga sa puso, o pinanabik, pinaalab ng pandemyang ito yung inyong paglilingkod at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo, mahalagang ipaalala sa ating lahat na meron kayong kakaibang misyon ngayong pandemyang ito. Sapagkat sa tuwing ipapahayag ang salita ng Diyos,
Maaaring hindi natin nakikita yung epekto sa mga taong nakikinig. At yung nakikinig hindi lang naririto sa apat na sulok ng simbahang ito. Merong mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. At marami yung nagbabahagi na talagang ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Merong mga gusto nang sumuko sa buhay, merong mag-asawang gusto nang maghiwalay, pero nababago yung pasya dahil napakinggan yung salita ng Diyos. Tunay na nagbibigay ng pag-asa ang salita ng Diyos. At ano ba yung dapat na maging disposisyon ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos? Una, yung disposisyon ni Propeta Jeremias. Alam niyo si Propeta Jeremias, nais na sana niyang takasan yung kanyang pagiging propeta. Yung propeta, tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Gusto niya ng takasan, gusto niya ng talikuran. Sabi niya, ipinapahamak lang ako. May sumasabay sa... Ipinapahamak lang ako ng pagiging propeta. Ipinapahamak lang ako ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Gusto niya ng takasan, yung pagiging propeta. Pero sabi niya, parang apoy, yung salita ng Diyos sa aking puso, nanonood sa aking mga bato, hindi ko matakasan, hindi ko matanggihan. Marahil, maraming pagkakataon naranasan natin ito. May mga pagkakataon na dahil nakasanayan na, pwedeng katamaran, pero binabalik-balikan pa rin. Parang apoy sa puso, nanonood sa mga buto, hindi matakasan, hindi matanggihan. Yung kwento nung dalawang alagad na naglalakbay patungong Emmaus, pinagkikwentuhan nila na namatay na ang kanilang Mesiyas, na parang gumuho ang lahat ng kanilang pag-asa. Pero merong isang lalaki, hindi nila nakilala siya pala si Jesus. Nakilala lang nila na siya si Jesus. Pagdating nila sa Emmaus, naghati siya ng tinapay, sabi ni San Lucas, nabuksan ang kanilang mga mata. At nakilala nilang siya si Jesus. At sabi ni San Lucas, nung nakilala nila na siya si Jesus, naglaho siya sa kanilang paningin. Kaya binalikan nila yung kanilang paglalakbay, at binalikan nila yung mamang ito, ipinaliwanag sa kanila yung banal na kasulatan mula kay Moises at sa mga propeta. At sabi nila, kaya pala mayroong kakaibang pakiramdam. Were not our hearts burning within us when He explained to us the scriptures beginning from Moses and the prophets? Hindi ba nagbabaga ang ating mga puso nang ipinaliwanag niya sa atin ang banal na kasulatan? Kaya nga nagpapanibago tayo. Kasi yung ningas baka umaandap-andap na. Baka nanganganib ng mamatay at mahipa ng hangin. Kaya nga pinapanibago natin, para sa tuwing magpapahayag kayo ng salita ng Diyos, babalik kayo sa upuan ninyo, yung pakiramdam nagbabaga ang puso. At may pasasalamat na sasabihin sa Diyos, thank you, Lord, for allowing me to be an instrument to speak to your people. Ito yung turo sa atin na kapag ipinahayag ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang nangungusap sa kanyang bayan. Kaya nga para kayong mga propeta. Ang propeta kapag tumatayo sa harap ng mga tao, sinasabi niya, ito ang pinasasabi ng Panginoon. Paano ipinaliwanag ni Jesus? Doon sa dalawang alagad yung banal na kasulatan, ipinaliwanag niya ito na kaugnay ng kanyang buhay.
Ipinaliwanag niya ito sa liwanag ng kanyang buhay. Dahil si Jesus ang katuparan ng banal na kasulatan. Si Jesus ang katuparan ng kasaysayan ng kaligtasan. Kaya ganito din dapat ang buhay ng isang lektor. Makita niyo yung buhay ninyo dahil mga tagasunod kayo ni Jesus na nakaugnay sa buhay ni Jesus. Hindi natin maiiwasan dumarating sa punto sa buhay natin, meron tayong mga naging maling pasya. Dumarating sa punto sa buhay natin, may mga pinanghihinayangan tayo. Pero kapag inugnay natin yung buhay natin kay Jesus, nagkakaroon ng bagong kahulugan. Kasi alam natin si Jesus, niyayakap niya ang lahat. Alam natin, kapag inugnay natin yung buhay natin kay Jesus, ito'y nagiging kaugnay ng habag, ng awa, ng pagmamahal ni Jesus. Tayo'y mga tagasunod ni Jesus. At narinig natin sa Ebanghelyo, paano maging tagasunod ni Jesus. Hinamon ni Jesus yung bata, yung binata na mayaman sa Ebanghelyo. Sabi nung binata, paano ko po makakamit ang buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, sundin mo ang mga utos. At inisa-isa yung mga utos, huwag papatay, huwag magsisinungaling, huwag makikiapid. Inisa-isa. Sabi nung binata, ginagawa ko na po yan magmula nung bata ako. Pero nung sabi ni Jesus, hindi pa yan sapat. Sabi niya, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibahagi mo sa mga dukha. Ibahagi mo sa mga dukha. Alam niyo po, ito'y isang mahalagang pagninilay ngayong panahong ito ng pandemya. Tayo po ay parokya ng mahal na ina, mahal na Birhen ng Peñafrancia, ang ina ng mga dukha. At bakit kaya yung hubileyo natin bilang parokya, sa lahat naman ng taon at sa lahat naman ng panahon, natapat ngayong pandemya, para maging matingkad, yung misyon ng parokyang ito, parokya ng ina ng mga dukha. Yung misyon ng pananagutan natin sa mga dukha. At nakita natin ito sa buhay ng unang Kristiyano, ng unang pamayanang Kristiyano. Sabi sa Gawa ng mga Alagad, ang mga unang pamayanang Kristiyano, tapat sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa paghahati ng tinapay, sa panalangin, sa pagtitipon, at ano yung naging bunga ng pakikinig sa salita ng Diyos? Ano yung bunga ng bawat Eucharistia? Ano yung bunga ng panalangin ng mga unang Kristiyano? Sabi, walang nagugutom, walang naghihirap. Kasi handa nilang ipagbili ang kanilang mga ari-arian para matugunan ang pangangailangan ng kapwang nangangailangan. Ang bawat pagsamba, ang paglilingkod sa altar, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, meron dapat mahalagang bunga. Pagmamalasakit sa mga dukha. Pananagutan natin sa mga dukha. Kung idudugtong natin yung ating mga kwento, yung kwento ng ating mga buhay, sa kwento ng buhay ni Jesus, ano man yung gagawin natin, lagi nating tatanungin, sa sitwasyong ito, anong gagawin ni Jesus? What would Jesus do? Kapag inugnay natin yung kwento ng buhay natin sa kwento ni Jesus, nagiging kwento ito ng pag-asa. Kasi alam natin, yung kwento ni Jesus may hapis, may pagpapakasakit, may paghihirap, may krus, pero nagtapos sa maluwalhating muling pagkabuhay. At yan ang balangkas ng kwento nating lahat. Kung iuugnay natin ang ating mga sarili kay Jesus,
Dahil mga tagasunod tayo ni Jesus, sabi ni Pedro sa Ebanghelyo, paano naman kami? Iniwan namin ang lahat para sa iyo. Ano ang sagot ni Jesus? Para sa mga nagmamahal at naglilingkod sa Kanya, sagot ko kayo, akong bahala sa inyo. Everything works for good for those who love and serve the Lord. Tatahimik po tayong sandali. At magpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng misyon na maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. At hilingin natin yung biyaya na magkatawang tao sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Upang lalo na sa panahong ito ng pandemya, na marami ang nagugutom, marami ang nasasaktan, marami ang nabibigatan sa mga pasanin sa buhay. Ang pagpapahayag natin ng salita ng Diyos dito sa altar at sa pang-araw-araw nating buhay ay maging haplos ng kabutihan ng Diyos. Amen.